Regan, ito na yung bayad oh. Uy, thank you. Matagal ka pa ba dyan? Tapos na nga eh. Ay, salamat naman at tsak na magiging komportableng matulog ang senyorita ko dito. Naayos na yung mga sira dito sa kwarto niya. Siya ba yung nag-iisang anak ni Ma'am Lovely? Ah, naku, oo. Bukod sa napakaganda ni senyorita, napakabait pa. Anghel yata yun na nagkatawang tao eh. Siya ba tong nasa picture? Ah, oo yan. Ang ganda no? Oo nga, classic at elegante ang ganda niya. May bagay kaya kayo. Ligawan mo kapag nandito na si senyorita. Nako, imposible kami. Mayaman siya, pobreng mangingisda lang ako. Saka hindi ako mahilig sa maganda. Takaw gulo. Alam mo Ate Betchay, mas importante sa akin ang kalooban ng isang babae. Maganda nga, bungangera naman. Sabi mo lang yan kasi hindi mo pa siya kilala. Ano yun? Ang alin? May kumalansing na kadena. Ha? Sigurado ka? Oo nga no. Sandali tingnan ko. Lumabas ng kwarto ang dalawa at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog na yon hanggang sa bumaba sila at umabot sa silong. Nagkatinginan si Regan at Ate Betchay dahil nang idikit nila ang tenga sa pinto ng bodega. Hindi lang ang kalansing ng kadena ang kanilang narinig, kung hindi isang nakakatakot na iyak ng babae. May iba ka bang kasama dito? Huwag ka namang ganyan at mag-isa lang ako dito. Eh sino yung umiiyak sa loob? Narinig mo ang sabi? Humihingi ng tulong. Sandali buksan nga natin at baka may nakapasok na pala dito sa bahay. Nang buksan nila ang bodega, natigilan ang dalawa nang makitang walang ibang tao doon. Ang nasa loob ay kung ano-anong mga lumang gamit na nakatambak. Oh, wala naman tao. Nako, talaga yatang totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay natin. May multo nga yata talaga dito. Uwi na nga ako Ate Betchay. Pati ako nahahawa sa'yo eh. Natatakot na rin ako. Sabay lumingon ang dalawa nang marinig nila ang tunog ng paglangit-ngit ng hagdan at ang tunog ng mabagal na yabag ng paa na parang may bumababa doon. May bumababa. Sino yun? Aba malay ko, ikaw ang nakatira dito eh. Paglabas ng dalawa mula sa bodega, natulala na lang sila nang makita na bumababa sa hagdan ang isang multo ng pari na pugot at ang ulo nito ay nakapatong sa hawak nitong Biblia. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, it was 10:40 in the evening on Saturday when I decided to finally send you a letter about my experience with this creature we called Aswang. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Sena. 32 years old na po ako ngayon. Ang ikukwento ko ay nangyari 6 years ago. 1 taon bago mag-pandemic. 5 years old ako nang kunin ako ni Daddy at doon naninirahan at lumaki sa Amerika. Ang plano ay susunod din si Mami sa amin matapos nitong ayusin ang maiiwan na negosyo ng pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, makalipas lang ang 2 buwan, nabalitaan na lang namin na patay na siya. Ayaw paniwalaan ng daddy ko ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa balita, ay nagpakamatay daw si Mami.
Because of my young age, I barely had a memory of my mom, Madam Venus. Nakilala ko lang siya sa mga kwento ni Dad at ng lolo at lola ko habang lumalaki ako. I only met her through pictures. Maganda raw si Mommy, lalo sa personal. And those photos can't do her justice at all. Minsan ang kwento nila lolo na ang kagandahan daw ni Mommy ay tila may hatid na sumpa at may dalang panganib. Madalas siyang nagiging sanhi ng away at selos dahil kahit ang mga may asawa, anuman ang edad ay nabibighani sa kanya. Habang lumalaki ako at nagdadalaga, ay unti-unti kong nagiging kamukha si Mommy. Ang sabi nga ni Dad, para daw kaming identical twins. Hanggang sa magdesisyon ako na umuwi ng Pilipinas at dito na manirahan matapos mamatay ni Dad at ipamana niya sa akin ang lahat ng ari-arian namin. Kasama na doon ang bahay na bato sa isang liblib na baryo sa aming probinsya. Ang presko ng hangin. Naaalala mo pa ba noong huling punta mo dito? Hindi na po halos. Ilang taon na ba ako noon, Yaya? Aba mag-aanim na taong gulang ka pa lang noon. Yaya, mamayang hapon, puntahan natin yung puntod ni Mommy. Bili ho tayo ng bulaklak, 3 bouquet. Isa para sa puntod niya, isa doon sa pictures niya, at doon naman yung isa sa kwarto ko. Sige, sasabihin ko kay Betchay na bumili ka agad. Nang dumaan kami sa tabing dagat, ay napangiti ako. Para akong bata na tuwang-tuwa na noon lang nakakita ng dagat. Malayo kasi ang dagat sa bahay at lugar kung saan kami nakatira sa Amerika. Wow! Ang ganda! Naku, Sena, tsak na malilibang ka dito. Napakaganda ng beaches natin dito sa Pilipinas, Yaya. Totoo yan, kaya nga ang mga dayuhan ay pumupunta pa dito. Pero yan dagat na yan, malapit lang ang bahay dyan sa dagat. Wala pang 5 minutong lakad. Tsaka walang mga dayuhan ang pumupunta dyan para maligo. Mga taga rito lang sa baryo natin ang namamasyal dyan. Gusto kong pumunta dyan mamaya. Oh, narito na pala tayo sa bahay. Nang pumasok kami sa bakuran, nakita ko ang mga tingin ng mga kapitbahay namin. Nagbubulungan. Hindi ko alam kung bakit. Parang nagulat sila na pumasok kami doon. Pero nawala sa mga tao doon ang atensyon ko nang makita ang ganda ng buong hardin. I can only see vague snippets of my childhood memories about that place. Kaya parang bago ang lahat sa paligid ko ng mga panahon na yon. Mas lalo akong humanga nang makita ko ang ganda ng bahay. It was old, classic, and very nostalgic. Para akong bumalik noong unang panahon. Ay, Senyorita Sena, welcome home po. Ako si Betchay, ang makakasama niyo dito sa bahay. Hi Ate Betchay. Nice to meet you po. Madalas nga po kayong may kwento sa akin ni Yaya kapag nagkakausap kami. Pasok kayo. Magandang araw Manang Chato. Oh, Betchay, kumusta naman dito? Nilinisan mo ba ang buong bahay? Lalo na ang kwarto ni Sena. Ay, oho. Pwede na nga kayong manalamin sa sahig sa sobrang kintab. Mabuti naman kung ganon. Maselan si Sena. Ayaw niya na marumi ang paligid. Gusto niyang maayos at organize ang mga gamit. Nabili mo na ba ang mga binilin ko? Lalo na yung mga prutas at gulay? Oho, kumpleto ho. Yung iba, hindi ko na binili at may tanim naman tayo sa likod. Pipitasin na lang ho ang bunga. Wow! Ang ganda naman dito, Yaya. Ang lamig at ang presko. Sabi na nga ba at magugustuhan mo dito? Hindi gaya sa bahay niyo sa Maynila.
Mag-ikot-ikot ka muna dito at ilalagay lang namin sa kwarto ang mga gamit mo. Natigilan ako nang makita ang isang malaking portrait ni Mommy sa sala na nakasabit sa dingding. Sa kabila ay ang portrait nila ni Daddy at ang solo portrait ko. Lumapit ako sa isang cabinet kung saan nakapatong sa ibabaw ang isa pang picture ni Mommy. Hi, Mommy. I'm home. Kung narito lang si Ma'am Lovely, malamang ay matutuwa yon. Mahal na mahal niya itong bahay na to. Lalo na yung nasa burol at ang tanging hiling niya noon pa man ay tumira ka doon. Iyon nga din po ang sabi ni Daddy. Magpahinga ka muna at maghahanda lang kami ng pananghalian. Matapos mag-umagahan, ay bumaba ako ng bahay at lumabas sa hardin. Napakaganda doon at malusog ang mga tanim, lalo na ang mga halaman na namumulaklak. Mula doon ay naririnig ang malakas na tunog ng alon, hanggang sa natigilan ako nang mapansin ang kapitbahay na nakatingin sa akin. Ang mga lalaki ay nakatitig at may ilan sa mga itong nagtutulakan at hindi alam kung lalapit sila sa akin. Hanggang sa ilang sandali pa ay lumabas si Betchay. Nandito na pala kayo, senyorita. Betchay, samahan mo ko sa dagat. Sige ho. Kaya lang kailangan ko munang pumunta sa palengke. May inuutos ho kasi si Manang Chato Sama na lang ako. Sige po. Yaya, sasama po ako kay Ate Betchay. O sige, hoy Betchay, ingatan mo si Sena ha. Baka kung sino-sinong lalaki ang lumigaw dyan. Ako na ang bahala, Manang. Kahit sa langaw ay hindi ko yan padadapuan si senyorita. Mula doon sa harap ng bahay ay lumabas kami ni Ate Betchay at pumara ng tricycle. Ngumiti ako sa katabi ko nang mahuli ko siyang nakatingin sa akin. Ay, pasensya na kung nakatingin ako. Ay, ang ganda niyo po kasi, lalo na sa personal. Kaya tuloy yung mga lalaking kapitbahay natin kung tingnan kayo. Nung nasa taas nga ho ako ilan na agad yung lumapit sa akin. Gustong ipakilala ko raw kayo. Naku, siguradong pipilang mga manliligaw niyo rito. Ay naku ate, wala sa isip ko yan sa ngayon. Talaga po, wala pa kayong boyfriend? Wala. 4 years ago na yata mula noong last relationship ko. Abay, lalo na kayong maliligawan yan. Lalo na ganyan ang suot nyo bagay na bagay sa inyo, yung bestida na yan. Ikaw talaga ate. Tama na nga, nahihiya na ako Nang makarating kami sa palengke, pagbaba pa lang namin sa tricycle ay agad na kaming nilingon ng mga tao. Nakaramdam ako ng pagkailang, lalo na nang may lumapit na isang lalaki sa akin para makipagkilala. Sa takot ko ay bigla akong nagtago sa likod ni Ate Betchay. Ate, masyado bang revealing yung suot ko? Hindi. Aba, ang ganda mo nga Kaya ka pinagtitinginan. At saka kasi bagong mukha ka rito. Uy, Ate Betchay! Mukhang may nakalimutan kang bilhin. Ay, oo, meron nga. Bigyan mo ako ng bell pepper, isang pula at isang berde. Tapos, bigyan mo rin ako ng 2 tali ng bulaklak ng kalabasa. Ate Betchay, what's this? Saluyot. Masarap yan, may sabaw tapos nilalagyan ng labong. Alam mo yon? Ano ba sa English ang labong? Ay naku, Diyos ko, nalinti ka na. Bamboo, ayun. You know, yung bamboo, the baby. Bamboo. Which part of the bamboo?
Nakaw, lagot ka ate. The baby nga. Hugis ano siya? Triangle. Tapos, ano ba sa English yun? Talupan ba? Ay, ayun. You peel. You peel the skin like this or like this. Oh, then you get the soft one. Tapos you cut it very very. Ano ba yung English ba ng manipis? Oy, slim. Ayun. You know like my body. You see this, my body. It's manipis. Slim. Bamboo shoot. Ayaw na bamboo shoot nga ang tawag dyan. Okay, naiintindihan ko naman. Ay sus, Ginoo naman ah. Kaya nagtagalog ka pala. Yung gilagid ko dumugo na kaka-English. Psst. Ate, mukhang bago dito yan ah. Bisita mo? Anong bisita? Si Senyorita yan. Yung may-ari ng bahay. Si Senyorita Sena. Ay nako, sorry ho ma'am. Nice to meet you po. Siya po si Leslie, Senyorita. Suki ko ho dito sa gulay. Hi Leslie. Sena na lang. Huwag mo na akong tawagin na ma'am. Uy, miss! Iwas! Bigla akong napalingon nang may biglang humawak sa likod ng ulo ko at bahagya iyong tinungo. Kasunod nito ay may dumaan na isang kargador sa palengke na may nakasampay na isang sako na puro gulay sa balikat nito. Salamat. Walang anuman po. Uy, Ate Betchay. Siya na ba si Ma'am Sena? Oo, siya nga uuwi ka na ba? Oo, bakit? Sasabay na ba kayo? Oo, para makatipid ng pamasahe. Hi Regan. Hi, Balik ka dito ng hapon ha. Sundin mo ko. may gagawin ako eh. Pasundo ka na lang kay Baltik. Lagi ka namang may ginagawa kapag ako yung nagpapasundo sa'yo eh. Sige, una na kami. Ma'am, halika na po. Pasakay na kami sa tricycle ni Regan nang mapahinto ako matapos makita ang tatlong kabataan na nasa gilid ng palengke. Nagtitinda ng mga plastik. Siguro ay nasa 12 anyos lang ang dalawa, habang ang isa ay batang paslit pa na parang 3 taong gulang pa lamang. Growing up, my dad always tell me to have a heart and compassion for the less fortunate. Kaya naman sa tuwing nakikita ko sila, nakakaramdam ako ng awa. Ate Betchay, bili ka naman ng pagkain no. Tig-3 chicken joy with rice and spaghetti, tapos hamburger, french fries, and then water. Sige po. Para sa mga bata? Oo, naaawa ako eh. Sa murang edad, nagtatrabaho na sila. Samantalang ako, masyado akong privilege sa buhay ko. Kaya kahit konti, ang gusto ko rin naman na mag-share ng blessings sa kanila. Makalipas ang higit 15 minutes, ay bumalik na si Ate Betchay. Hindi matawaran ang saya sa puso ko nang makita ang kakaibang saya sa mata ng mga bata. Bukod doon, ay binigyan ko rin sila ng 500. Halika na, umuwi na tayo. Napalingon si Sena sa bintana nang may biglang kumulog ng malakas kasabay ng lalong paglakas ng ulan. Wala pang 1 buwan mula nang umuwi ako dito sa Pilipinas matapos kong ayusin ang ilang properties namin sa Maynila. Saka ako umuwi dito sa probinsya para dito na tuluyang manirahan. Ayon na rin daw sa kagustuhan ni Mami. Hanggang ngayon ay nasa adjustment period pa rin ako. Sa Amerika na ako lumaki at nagkaisip. Umuwi kami noon dito sa Pilipinas pero bakasyon lang
at hindi ako dinadala dito sa probinsya ni Dad. Sa totoo lang, Madam Venus, hindi ko alam kung kaya ko mabuhay mag-isa. Wala na sila lolo at lola. Wala na rin si Dad. Wala naman akong kapatid. Naiwan nga sa akin ang kayamanan ng pamilya ko. Pero mag-isa ako. I miss you, Dad. Nawala kay Dad ang isip ko nang may marinig akong malakas na tunog na kumakalansing na kadena. Noong una ay binabaliwala ko yun hanggang sa hindi huminto at mapansin na parang sa ibaba nang gagaling ang tunog. Bumaba ako ng kama at dumapa sa sahig. Dinikit ang tenga ko doon. Nagulat ako nang may marinig akong iyak ng isang babae. Oh my gosh! May tao sa baba! Bigla akong bumangon at takot na sumampa ulit sa kama. Hanggang sa halos mapatalon ako sa takot nang lumingon ako sa bintana at bigla yung bumukas. Nakahinga ko ng maluwag dahil lang pala sa malakas na hangin. Kasabay nito ay nagtaka ako nang biglang huminto ang pag-iyak ng babae at kalansing ng kadena. Nang lumapit ako sa bintana para isarado yun. Yaya! Napasigaw ako ng malakas nang mula sa baba ay may babaeng nakaputi na lumutang sa hangin. Nakatingin siya sa akin at tila umiiyak. Nakapangingilabot ang mukha niya dahil sa malaking pilat mula sa kaliwang mata hanggang sa gilid ng labi nito sa kanan. Umangat ang kanyang kamay na para akong kinukuha. Mabilis akong napaatras hanggang sa napaupo ako sa sahig sa sobrang gulat. No! No! Help! Yaya! Ate Bechay! Nagpanik ako nang maramdaman ko na parang may puwersang humihila sa paa ko palapit sa bintana. Pilit ko itong nilalabanan pero mas malakas siya at nagawa akong hilahin. Dahil doon ay malakas kong kinalampag ang sahig kung saan umaasa ako na magigising si Yaya at si Ate Bechay dahil nasa ibaba ang kwarto nila. Tulong, Yaya! Tulong, Ate Bechay! Pilit akong gumapang palayo kahit na mabigat ang puwersang patuloy na humihila sa akin. Habang umiiyak ay patuloy naman ang panlalaban ko. Nang mga oras na yon, isa na lang ang kinakapitan ko. Lord, save me! Ganun na lang ang tuwa ko nang biglang mawala ang puwersa na humihila sa akin. Nagmadali akong tumayo at tumakbo palabas. Ngunit pagdating sa dulo ng hallway, kasabay ng malakas na pagkidlat, humarang sa daan ko ang isang nakapangingilabot na nilalang. Tao ang katawan nito, pero abuhin ang kulay ng kanyang balat. Mahaba ang buhok na halos natatakpan na ang kanyang muka. Ang mata nito ay kulay pula at nanlilisik na may matatalas na pangil at mga kuko. Bigla akong huminto sa pagtakbo at napaatras sa labis na takot. Lalo na nang bigla itong magbago ng anyo
at naging isang mabangis at malaking itim na aso. Kasunod ng nakapangingilabot na angil na nagmula dito. Dahil sa sobrang takot, hindi na ako nakasigaw pa o nakatakbo palayo. Bigla na lang umikot ang tingin ko at namalayan ko na lang na natumba ko hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata ko. Hoy, Betchay! Betchay! Bakit ho manang Chato? Halikan na ako ng lalaki sa panaginip ko magkakajowa na tayo. Bakit niyo ba ako ginigising? Gumising ka na dyan at may narinig ako sa taas. Narinig? Ano ho? Parang sumisigaw si Sena. Baka naman ho guni-guni niyo lang yun o kaya dahil yan sa ulan. Hindi, narinig ko talaga siya. Halika, bumangon ka dyan at samahan mo ako. Habang wala pang kaalam-alam ang mga ito sa nangyayari sa akin sa taas, napilitang bumangon si Betchay at umakyat kasama si Yaya. Nang buksan nila ang ilaw, bigla silang sumigaw at nataranta nang makita na nakahiga ako sa sahig at walang malay. Ay, naku, senyorita! Sena! Naku, Panginoon ko! Anong nangyari sa iyong bata ka? Bilis, Betchay! Buhatin natin siya! Nagmamadali silang binuhat ako at dinala sa kwarto ko. Nagulat pa ang mga ito nang makitang bukas ang bintana at basang-basa na ang sahig dahil sa ulan na pumasok. Naku, anong nangyayari dito? Naku, Betchay! Inaapoy na lagnat si Sena! Ang kwento sa akin ni Ate Betchay, habang wala akong malay at kasalukuyang inaapoy ng lagnat, tumakbo siya sa bahay ni Lolo Rocky. Ang kilalang albularyo doon sa baryo namin at lolo ni Regan. Nakailang katok at sigaw pa siya bago tuluyang nagising ang maglolo. Tao po! Regan! Lolo Rocky, tao po! Ate Betchay, 10 oras na ng gabi May problema ba? Pasensya na ho sa istorbo, may emergency kami. Si senyorita kasi, inaamoy ng lagnat. Dadalhin sana namin sa ospital. Nakakotse na nga kami kaya lang. Bumalik kami dahil malalim ang baha sa daraanan namin. Sige, at puntahan natin. Regan, yung mga gamit ko. Nagmamadaling kinuha nito ang mga gamit ni Lolo Rocky. Pagkatapos ay sumugod ang tatlo sa ulan pabalik sa bahay. Malayo pa lang sila ay huminto sandali ang matanda. Saka raw tumingin sa bahay. Hindi ba kayo nahihiwagaan sa bahay na yan? Lalo na ikaw, Betchay. Bakit, Lolo? Tingnan mo, kapag ganitong malakas ang buhos ng ulan at napapaligiran ng makapal na hamog ang paligid, halos mawala ang bahay na yan sa paningin natin. Sa unang tingin parang walang bahay na nakatayo at tanging matataas na talahib lang ang naroon. Oo nga no. Sa bagay, ilan na yung nagsasabi sa akin na may oras daw kapag malalim na ang gabi. Parang nawawala na yung bahay na yan. May engkanto yata dyan Hindi lang multo. Halika na, bilis. Ayo nga pala, ikaw kasi lolo na nakipagkwentuhan pa talaga. Pagdating sa loob, ay agad silang sinalubong ni Yaya Chato at dinala sa silid ko. Doon ay naabutan nila kong nanginginig sa sobrang taas ng lagnat. Agad daw nilapat ni Lolo Rocky ang palad sa noo ko. Mataas nga ang lagnat niya.
kinuhanan niyo na ba siya ng temperatura? Opo, Nabasa ba siya ng ulan kanina o masama ba ang pakiramdam niya kanina pa? iyon na nga ang pinagtataka namin. Maayos naman siya kanina. Walang kahit anong sakit. Basta nagising na lang ako na narinig siyang sumisigaw. Anong temperatura niya? Umabot po sa 40. Kumuha kayo ng 2 planggana. Ang isa ay lagyan nyo ng malamig na tubig na may konting alkohol at basain nyo ang bimpo at ipunas sa muka, braso at paa niya para bumaba ang lagnat niya. Yung isa naman ay lagyan nyo rin ng tubig pero kahit galing sa gripo. Opo, sige po. Halika Betchay, tulungan mo ako. Habang nasa kusina ang dalawa at si Lolo Rocky naman ay hinahanda ang mga gamit, tumingin daw si Regan sa akin na sa mga sandaling yon ay nagdideliryo. Umangat daw ang kamay ko na parang may inaabot, tapos bigla akong umiyak na parang bata at tinatawag ang daddy ko. Daddy! Daddy! Nasaan ka? Sasama na ako sa'yo, Dad. Ma'am? Ma'am Sena? Sinubukan daw ibaba ni Regan ang kamay ko, pero bigla ko siyang hinawakan ng mahigpit. Halos sumubsob daw siya sa akin nang walang malay kong hinila ang braso niya at niyakap yun. Don't leave me again, Daddy. Ayoko nang mag-isa ulit. Habang pinupunasan ako ni Betchay, si Lolo Rocky naman ay nagsimula ng magdasal. Nang mga sandaling yun, ay wala daw sa loob ng kwarto si Yaya Chato at abala sa pagluluto ng lugaw para sa akin. Samantala, matapos sindihan ang kandila at pinatak nito ang mga natunaw na tubig, bumuo ito ng isang imahe. May kinuha itong isang piraso ng dahon at dinasalan yon. Pagkatapos ay inilagay sa paa ko, sa pagitan ng mga daliri ko. Napagkatuwaan siya. Po, anong ibig niyong sabihin? Nakukulam siya? Parang gano'n na nga. Pero hindi ito gaya ng karaniwang kulam na alam natin. At ang bahay na to, may mga masasamang espiritu ang nakatira sa bahay na to. Pero hindi sila ang nanggagambala. Ngunit ang isang to, sadya siyang tinawag ng kung sinong impakta para paglaruan ang isipan ni Sena. Sino ang gumagawa nito? Pumikit si Lolo Rocky at muling bumulong ng dasal. Maya-maya ay nginuya nito ng nginuya ang nganga. Pagkatapos ay dumilat ito at bumuntong hininga, sabay malakas na pumalatak. Matalino ang isang ito. May ginawa siya para maharang ang kapangyarihan ko at hindi ko siya makilala. Babae? Oo, babae. Ingatan niyo siya. Dahil malakas ang pakiramdam ko na nasa paligid niyo lang siya. Tapos itong dahon ng banaba. Pakuluan mo ito pagkatapos ay ipainom sa kanya. Mabisa yan para sa lagnat, maging sa mga ubo at sipon. Siguradong bababa ang lagnat niya. Sige po. Matapos yun, ay may kinuha si Lolo Rocky na parang maliit na palaspas na may kasamang mga palay na hindi inaalis sa sanga. Dinasalan yon ni Lolo, pagkatapos ay hinampas yun sa paa ko.
Habang ginagawa yon ng matanda, ay hindi ito humihinto sa pagdarasal. Tigilan mo ang batang ito! Kung ayaw mong patayin kita! Nang matapos yon, mula sa braso ni Regan ay hinubad nito ang isang bracelet na may pula at puting mutya na may marbling design na gold. Pagkatapos ay isinuot yun sa kamay ko. Huwag mong huhubarin to. Mapoprotektahan ka nito sa lahat. Huwag kayong mag-alala, ligtas na siya. Siguradong bababa na ang lagnat niya. Regan, mula ngayon, gusto ko na bantayan mo siya. Masama ang kutob ko. Hindi pa dito nagtatapos ito. Opo, Lolo. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na huni ng mga ibon. Nang lumingon ako sa bintana, bigla akong bumalikwas ng bangon nang maalala ang nangyari kagabi. Nanginig ang buong katawan ko sa takot nang maalala ang mukha ng halimaw na nakita ko bago mawalan ng malay. Daddy! Daddy! Sena! Yaya! Senyorita! Bakit ka umiiyak? Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Ma'am, may nakita ho ba kayo kagabi? White lady! Nakita ko siya dyan na lumulutang sa may bintana. May malaking scar yung mukha niya. Tapos kinukuha niya ako. May puwersang humihila sa akin. Nung makatakbo ako, pagdating ko sa labas, may halimaw. Halimaw! Ako, anak, baka na mahamalik mata ka lang. I know what I saw, Yaya! Hindi ako nababaliw! Ma'am, naaalala niyo ba kung anong itsura nung sinasabi niyong halimaw? Yung katawan niya, parang dark gray. Mahaba yung buhok niya pero hindi siya buhaghag. Makapal na straight. Makapal na halos natatakpan na ang kanyang mukha. Her eyes are red. Parang nalilisik ang mga mata niya. Galit na galit siya sa akin. Tapos mahaba ang mga kuko at matulis pati mga ngipin niya. Tapos yung mukha niya, parang may malalaking sugat. Aswang. May aswang na nakapasok dito. Isang aswang na mula sa lahi ng mga saliw. Saliw? Oo, sila ang mga aswang na kayang mangkulam. Ang matatandang saliw ay malalim ang alam sa itim na kapangyarihan at kaya nilang paglaruan ang isip ng sinuman. Kaya nilang gumawa ng imahe para takutin ang kanilang biktima. Pagkatapos kanilang paglaruan, saka sila magpapakita sa iyo para patayin ka. Regan, huwag niyong tinatakot si Sena. Huwag kayong magsabi ng kung ano-anong kalokohan. Mawalang galang na po, Manang Chato. Hindi kalokohan ang sinasabi ko. Iyon ang totoo. At itong bahay na to, matagal nang maraming nagpapakitang multo dito. Hindi lang ang mga kapitbahay natin ang magpapatunay niyan. Dahil kami mismo ni Ate Betchay, nakita namin ang multo. May pinatay dito sa bahay na to. Babae. Kinadena siya at pinahirapan. Anong gagawin ko? Baka balikan nila ako. Huwag kang mag-alala, ma'am. Habang suot mo tong pulseras na to, hindi ka na ulit mapaglalaruan ng aswang. Kaya wag mong huhubarin to. Okay, pero anong nangyari sa akin? Pagkatapos ko makita yung aswang, wala na akong maalala. Nakita ka na lang namin ni Manang na walang malay sa hallway. Tapos sinapoy ka ng lagnat. Nagdideliryo ka sa taas ng lagnat mo.
Tawag ka ng tawag sa daddy mo tapos hinawakan mo si Regan sa kamay. Ayaw mo nang bitawan. Ayan tuloy, magdamag siya rito. Umiiyak ka kasi kapag bumibitaw siya. Sorry. Wala po yun. Ang mahalaga ay nakatulong ako para kumalma ka. Bumaba na ang lagnat mo. Ay, mabuti pa, kumain ka na para makainom ka na rin ng gamot mo. Kinahapunan, nang tuluyang umayos ang pakiramdam ko, bumangon ako at nagbihis saka lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa sala, naabutan ko na maraming regalo at bulaklak doon. Ay nako, senyorita, bakit ka bumangon? Baka mabinat ka. Okay na po ako, ate. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. Naku, huwag ka sa aming magpasalamat kay Regan. Sa kanya? Di ba nga, sabi ko sa'yo, hindi mo siya binitawan magdama. Kaya yan, siya ang nag-alaga sa'yo. Ganun ba? Ate, pwede ba akong kumuha ng mga flowers sa garden? At saka, ano ba yung favorite na pagkain ni Regan? At teka, nasabi niya yun sa akin dati eh. Sinuglaw tsaka tortang talong yung may giniling. Ano yung sinuglaw? Inihaw na baboy tapos may suka, may sibuyas, luya, mga ganoon. Ate, pwede mo ba akong tulungan magluto? Ay nako, talaga naman. Sige ba, senyorita. O di ba pogi naman si Regan? Oo. Hindi siya yung gwapong-gwapo na mala-artista ang itsura pero malakas ang dating niya. Nako, senyorita, alam mo ba? Maraming nagkakagusto dyan. Kaso, ewan ko ba dyan? Walang hilig sa babae, ayaw nga lang sa magaganda. Takaw gulo raw. May katwiran naman siya. Ay! Speaking of maganda, yung mga regalo na yan, para sa'yo yan, pati itong mga bulaklak na to. Galing kanino? Ang dami naman ito. Kanino pa? Hindi sa mga kalalakihan dito na nagpaalam kay Manang Chato at gustong umakyat ng ligaw. Ayoko nga. Yun nga sabi ni Manang, na hindi ka nag-e-entertain ng manliligaw. Bakit ba naman kasi ayaw mo magpaligaw, iha? Kasi naman ate, ayoko silang i-entertain na alam ko naman na wala silang pag-asa. Ayoko na sayangin nila yung oras at pera nila sa akin. Magpapaligaw lang ako sa lalaking gusto ko. Sa bagay, tama ka dyan. Nasaan nga pala si Yaya? Ay umalis, pupunta raw sa kapatid niya yata. Ewan ko nga kung kailan pa siya nagkaroon ng kapatid dito. Baka raw hindi siya makauwi ngayong gabi. Tinignan ko ang mga nakuha kong long-stemmed roses. Pagkatapos ay ginawa ko yung bouquet. Dala ang sinuglaw na niluto ko. Naglakad ako papunta sa bahay nila Regan. Malapit na ako sa kanila nang makasalubong ko si Leslie. Hi, Leslie, right? Mukhang nasasanay ka na dito ah. Hindi pa gaano. Andito lang ako palagi sa malapit. Nga pala, alam mo na ba? Usap-usapan ka dito. Ako? Bakit naman? Maraming gustong manligaw. Pinagtatanong ka ng mga kalalakihan dito sa amin. Yun ba? Sabi ko nga kay Ate Betchay, huwag nang tumanggap ng regalo na nanggaling sa kanila. Ayoko naman magpaasa ng tao. Ito naman ang KJ. Tanggap lang ng tanggap ng regalo. Hayaan mo sila maglaway sa'yo. Sasagot pa lang ako nang may dalawang lalaki ang lumapit sa amin. Agad kong napansin na inayos agad ni Leslie ang sarili at maging ang buhok nito. Pagkatapos ay matamis na ngumiti sa dalawa na halatang kakilala nito. Bumati sa kanya ang mga ito pero nagulat ako
Nang sunod na tumingin sa akin ang dalawang lalaki at nagpapaalam na kung pwede silang dumalaw sa bahay at umakyat ng ligaw. Pasensya na kayo ha, pero huwag niyo sanang mamasamain. Na-appreciate ko na humahanga kayo sa akin, pero ayoko kasing sayangin ang oras niyo. Ayokong hayaan kayong maligaw sa akin, tapos sa huli hindi ko rin naman kayo sasagutin. Sorry talaga. Mabait na ngumiti ang dalawang lalaki at nagpasalamat sa katapatan ko at maayos na nagpaalam. Sinundan ko lang sila ng tingin hanggang sa magsalita si Leslie. Sayang naman yung mga ibibigay nilang regalo sa'yo. Sana nagpaligaw ka na. Hindi na. Ayoko silang samantalahin. At teka, saan nga pala yung punta mo? Kay Regan. Ibibigay ko to. Kay Regan? Bakit? Close ba kayo? Sila kasi ni Lolo Rocky ang gumamot at nag-alaga sa akin kagabi nung magkasakit ako. Thank you gift ko sa kanila, lalo kay Regan. Sige ha, una na ako. Iniwan ko si Leslie doon na nakasunod ng tingin sa akin. Palapit pa lang ako sa bahay nila Regan nang bumukas ang pinto at lumabas ang pakay ko. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha nito at agad ngumiti. Ma'am Sena, anong ginagawa niyo dito? Magaling ka na ba? Oo, okay na ako. Pumunta nga pala ako dito para dalhin to. Bulaklak galing sa garden namin at itong sinuglaw. Ako ang nagluto niyan. Sabi kasi ni Ate Betchay, ito daw ang paborito mong ulam. Nako ma'am, nag-abala pa po kayo. Maraming salamat po. Nakakatuwa na binigyan niyo ako ng bulaklak. Ngayon lang po may babaeng nagbigay ng bulaklak sa akin. Maliit na bagay yan kumpara sa ginawa niyo ni Lolo Rocky. Sana magustuhan mo yung sinuglaw. Tikman ko nga. Ang sarap. Ikaw talaga ang gumawa nito? Oo. Pero may guide ni Ate Betchay. Ang sarap, panalo to. Sandali, pasok ka, gusto mo? Kaya lang, maliit lang yung kubo namin. Okay lang. Tara, pasok ka ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Sena na lang. At saka huwag mo na rin akong ipupo. Okay Sena, halika na sa loob, saluhan mo ko. Dahil sa nangyari sa akin, sinamahan ako ni Ate Betchay matulog sa kwarto. Dahil pareho pa kaming hindi inaantok, nagkwentuhan kaming dalawa. At isa sa napag-usapan namin, si Yaya Chato. Hindi pa ba bumabalik si Yaya? Hindi pa nga eh. Saan ba yung bahay ng kapatid niya? Ewan ko, hindi kong alam na may pamilya pala siyang nakatira dito sa probinsya natin. Ate Betchay, yung Leslie ba? May gusto kay Regan? Ay oo, kulang na lang. Siya ang manligaw dun eh. Lahat na yata ng pagpapapansin ginawa niya na. Kaso hindi siya gusto ni Regan. Masyado kasing sub-sub sa trabaho yung isang yun. Walang panahon sa mga babae. Bakit mo na itanong? Wala. Kasi nung dinala ko yung ulam kay Regan, nakasalubong ko siya tapos nag-usisa. Naku, wag mong pansinin yun. Senyorita, naaawa nga ako sa mga nanliligaw doon. Madalas piniperahan niya tapos papabili ng kung ano-ano pero hindi naman sasagutin. Habang nagkukwentuhan, ay huminto kami nang biglang nawalan ng kuryente. Agad tumayo si Ate Betchay at sumilip sa bintana. Oh, anong nangyari? Bakit namatay ang ilaw?
may kuryente naman sa kapitbahay. Nakapagbayad ba tayo? Ay opo, ay lagi nga po tayong magang nakababayad eh. Baka may sira sa main switch. Teka nga, titignan ko. Palabas pa lang kami ng kwarto nang may narinig kaming malakas na lagabog mula sa labas. Nagkatinginan kami ni Ate Betchay. Ano yun? Teka, titignan ko ba kasi manang tsato yun at nakauwi na pala. Ate Betchay! Nagmadali akong tumakbo palabas at gulat na gulat nang humagi sa harap ko si Ate Betchay at tumama ang katawan nito sa sofa. Ate! Ganun na lang ang sigaw ko nang paglingon ko ay naroon di kalayuan sa kinatatayuan ko ang aswang. Umangil ito ng malakas nang makita ako sabay sugod sa akin. Mabilis akong napatakbo palayo pero sadyang mabilis ito at agad akong naabutan. Sinunggaban ako nito sa batok pagkatapos ay sinakal ako sabay malakas na tinulak sa pader. Galit na galit at nanlilisik ang mapula niyang mata habang umaagos ang maghalong laway at dugo mula sa bibig nito. Oras na ng paniningil. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay bumalik ka sa bayan na to. Ay, tulong! Tama. Sige, humingi ka ng tulong. Tingnan natin kung may tutulong sa'yo. Dahil bago pa sila makarating dito, patay ka na! Nabitiwan ako ng aswang nang bigla kong tusukin ang mga mata niya. At kahit nang hihina, inipon ko ang lakas ko at sinipa siya ng malakas. Pagkatapos ay tumakbo ako papunta sa kusina. Agad naghanap ng maaari kong gamitin na armas. Hanggang sa makakita ako ng itak. Agad kong kinuha yun. At saktong pagharap ko, heto na ang aswang. At palapit na ulit sa akin. Sige, lumapit ka! Kung ayaw mong patayin kita! Kilala kita, Sena. Hindi mo kayang manakit. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako kilala? At bakit mo ako ginugulo? Sino ka ba? May utang kang dapat bayaran. Wala akong alam sa utang na sinasabi mo. Pwes, ako, alam na alam ko. Lahat ng detalye ng kasalanan niyo mag-ina sa akin. Tandang-tanda ko pa. Huwag mong idamay si Mami dito. Isasaksak ko na sana ang itak sa aswang pero mabilis akong naunahan ito. Hindi alintana ang talim at hinawakan iyon ng pilit. Matapos maagaw ay hinagis nito ang itak palayo. Hinablot ako ng aswang sa buhok at inamba ang matalas nitong kuko sa mukha ko. Sisirain ko ang mukha mo, gaya ng pagsira niyo sa buhay ko. Wala kaming atraso sa'yo. Nang mapatingin ako sa braso ko, doon ko naalala ang pulseras na binigay sa akin ni Regan. Mabilis kong hinubad yon at dinikit ko sa mukha ng aswang. Mahirap ipaliwanag, pero biglang sumigaw ang aswang na para bang napaso ito. Nang humawak ako sa kitchen counter, nasagi ng kamay ko ang knife rack at mabilis akong kumuha ng isang kutsilyo.
sabay saksak sa balikat ng aswang. Nagtaka ako nang matapos ko itong saksakin sa balikat ay bigla itong lumiyad. Nanlaki ang mata ko. Nang mula sa likod ay biglang tumayo si Regan. Bigla siyang tinulak ng aswang at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo. Binuksan ng bintana at tumalon. Sena, nasaktan ka ba? Hindi ako nakasagot at parang biglang nanghina ang mga tuhod ko. Nawalan ako ng balanse at agad nasalo ni Regan. Doon ko lang nakita si Ate Betchay, nakatayo habang hawak ang balakang. Sena, Mabuti na lang at malat kalabaw ako. Nakatayo ako agad nung hinagis ako na aswang kaya pinuntahan ko agad si Regan. Ate Betchay! Regan! Gusto niya akong patayin! Gusto akong patayin ng aswang! Para makalimutan kahit paano ang mga nakakatakot na pangyayari sa akin, niyaya ako ni Ate Betchay na mag-picnic sa tabing dagat. Dala ang mga gamit ay naglatag kami ng picnic mat sa buhangin at pumwesto sa ilalim ng puno. Ang ganda ng dagat. Nakaka-relax. Kapag naririnig ko yung alon, parang wala akong problema. O ayan, sige magsawa ka sa dagat. Ngayon kahit kailan mo gusto, pwede kang maligo dyan. Maglibang ka para mawala naman sa isip mo yung aswang na yun. Pero huwag kang lalayo ha, malalim masyado roon. Pinagmasdan ko ang paligid, white sand, may mga puno ng nyog. Sa di kalayuan ay may mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda. Bukod sa amin ni Ate Betchay, ay may ilan pang mga residente na naroon at naliligo din. Let's go, ate! Ligo tayo! Sige, ikaw na lang at walang magbabantay ng pagkain natin dito. Tumayo ako at biglang hinubad ang suot kong bestida. Natawa ako nang magulat si Ate Betchay, sabay lingon sa paligid. Sa ilalim kasi ng damit ay may suot na akong green two-piece bikini. Pagkatapos ay parang bata na tumakbo ako papunta sa tubig. Lumangoy ako ng lumangoy. Pakiramdam ko tinangay ng alon lahat ng takot at alalahanin ko mula nang dumating ako sa baryo na ito. Maya-maya, natigilan ako nang mapansin ang isang bahay sa pinakatuktok ng isang burol. Senyorita! Nang lumingon ako, ngumiti si Ate Betchay at itinuro si Regan. Ngumiti ako sa kanya at kumaway, kaya kumaway din ito. Dahil doon ay umahon na ako. Kinuha nito ang bathrobe ko at tuwalya, saka ako inabangan. Nang makaahon ako sa tubig, ay agad nitong sinuot sa akin yon at tinalukbong ang tuwalya sa ulo ko. Thank you. naligo ka na ganyan ang suot mo. Tingnan mo sa paligid. Lalo kang pinagpapantasyahan ng mga lalaki. Hayaan mo sila. Pumunta ako sa inyo eh. Sabi ni Aling Sita, yung nakatira sa tabi ng bahay nyo, nandito daw kayo. Na-bored kasi ako kaya nagiya ako dito kay Ate Betchay. Kumusta ka na?
Ilang gabi na rin mula nung pinasok ng aswang ang bahay nyo. Ayos naman. Mula na nilagyan mo ng mga pangontra sa bintana at pinto, natahimik kami, lalong-lalo na ako. Iyon pa lang yata yung gabi na nakatulog ako na mahimbing mula nang dumating ako dito. Mabuti naman. Siya nga pala, ano ba itong bracelet na binigay mo sa akin? Bakit parang napaso yung aswang dito? Mutya ang tawag dito. Amulet sa English. Itong pula, takot ang mga aswang dito dahil isa itong matinding panlaban sa lahat ng masasamang elemento. Kasama na dun ang aswang. Itong puti naman ang nagbibigay ng proteksyon sa iyo. Maraming salamat dito ha. Walang anuman. Ako meron din. Pero sa akin, itim at puti. Yung itim, mas matindi ang kayang gawin nito. Kung takot sila sa pulang mutya, mas lalo sa itim dahil kamatayan ang ibig sabihin nito para sa mga aswang. Wow, talaga? Ang galing mo. Hindi ko alam na may mga ganitong bagay. Basta kahit anong mangyari, huwag mong ihihiwalay yan sa katawan mo. Alam mo na ang number ko. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Kayong dalawa, kakain ba kayo o magliligawan kayo dyan? Kanina pa kayo nakatayo dyan eh. Lingon ka sa likod, Regan. Merong masamang nakatingin sa inyo. Nang lumingon kami, nahuli namin si Leslie na masama nga ang tingin sa amin. Pero bigla itong umiwas at tumalikod nang makitang nahuli namin siya. Ano pa may nagseselos. Hayaan mo siya. Alam naman niya na wala siyang mapapala sa akin. Maganda naman siya. Hindi lang naman sa ganda yan eh. Yung kabutihan ng puso rin ang tinitingnan ko sa babae. Gusto ko yung mabait, maalalahanin, at hindi mapagsamantala sa kapwa. Ay, pasok lahat yan sa banga. Ayan na, nasa harap mo na ang hinahanap mo. Si ate talaga. Nga pala, ang ganda ng bahay doon oh. Yung nasa taas ng burol, parang ang sarap tumira doon. Sino may-ari nun? Ha? Hindi mo alam? Wala bang binanggit ang daddy mo sa'yo? Ha? Tungkol saan? Yung bahay sa burol. Wala naman. May mga nasabi lang siya na may mga ibang properties kami dito sa probinsya bukod sa bahay na bato. Pero ano ang tungkol doon? Bahay nyo rin yun. Isa yun sa mga pag-aari mo. Sa mami mo yun. Doon kayo nakatira dati bago ka raw dalhin ng daddy mo sa Amerika. What? Talaga? Kala ko nabanggit na ni Manang Chato. Wala. Wala siyang sinasabi sa akin. Tara ate, puntahan natin yun. O sige, Samahan kita, okay lang? Oo naman. Nang maupo kami sa picnic mat, ay siya namang tayo ni Ate Betchay pagkatapos ay naglakad pabalik ng bahay. Hoy ate, saan ka pupunta? uuwi na. May gagawin pa ako. Regan, ikaw na ang bahala dyan sa alaga ko, ha? Sige te. Ano? Gusto mo pang lumusong sa tubig? Halika, bilis! Natawa ako nang basta na lang itong naghubad ng t-shirt at ako naman ay ang bathrobe. Pagkatapos ay hinila niya ako at tumakbo kami papunta sa dagat. Natawa ako ng malakas. Para akong bata na tuwang-tuwa habang nagsasabuyan kami ng tubig ni Regan. Doon ko lang na-realize, Madam Venus, mula nang mamatay si Daddy at maiwan ako na wala ng pamilya kahit isa. Iyon pa lang, ang huling beses na tumawa ako ng ganon, yung naramdaman ko na totoong masaya ako. Nag-enjoy ka ba? Oo, ang saya mamasyal. Buti na lang naisip mo to. Kung hindi ko makikita yung magandang pwesto doon para sa antique shop ko. Sabihin mo lang kung ano pang maitutulong ko.
Nakakahiya naman sa'yo. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Wala yon. Masaya naman ako na kasama ka. Maswerte nga ako eh. Sa dami ng umaaligid sa'yo dito sa baryo at gusto manligaw, ako ang hinahayaan mo na samahan ka. Magaan kasi ang loob ko sa'yo. Tsaka hindi ka naman kagaya nila. Yung lumalapit na may ibang intensyon. Salamat. Pero malay mo, baka biglang magbago yung intensyon na yon. Hindi ko naman sinasarado yung puso ko sa ideya na yon. Isang araw, dumating si Reagan sa bahay at niyaya akong mamasyal. Dinala niya ako sa magaganda at malapit na pasyalan doon sa bayan. Naglakad din kami ulit sa tabing dagat. Nang bumalik kami sa bayan, may nakita kaming nagtitinda ng street foods at hinila ako doon ni Reagan. Habang kumakain kami, biglang dumating si Leslie na hindi naman pinansin ni Reagan. Hindi ba kayo kumakain ng ganito sa Amerika? Hindi eh. Alam mo na, mga oldies kasi yung mga kasama ko sa bahay. Si Dad tsaka yung lolo at lola ko. Only child si Dad, tapos only child lang din ako. Kaya hindi rin sila familiar sa ganitong pagkain. Hayaan mo. Lahat ng masasarap na pagkain na hindi mo pa natitikman, kakainin natin. Hi, Sena. Hi Leslie! Kumusta? Ayos naman. Kumakain ka ba ng pagkaing may suka? May bawang to ah. Oo. Bakit mo naitanong? Di ba yung mga aswang takot sa bawang? Di ba, Reagan? What do you mean? Tama ka dun. Takot sila sa bawang. Kaya halata naman siguro na hindi aswang si Sena. Kung yun ang ibig mo sabihin. Are you saying that I am a monster? Hindi ah. Ang sabi ko lang naman, takot sa bawang ang aswang. Teka, may iba ako. Mukhang nasa date kayo ha. Nililigawan ka ba ni Reagan? Oo, nanliligaw ako sa kanya. Kung wala ka nang itatanong, aalis na kami. Sena, halika na. Sige Leslie. Mag-iingat ka sa babaeng yun. May pagkaulupong yun. Oo nga eh. Halata ko kung paano siya magsalita. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, ilang bahay na lang ang layo mula sa bahay ko nang may madaanan kaming kumpulan ng mga tao. May mga pulis at barangay tanod habang may pinagtitinginan ang mga ito sa talahiban. Napahinto kami nang makita namin si Ate Betchay na nakikiusisa, gayon din si Lolo Rocky. Lolo? Ate Betchay! Anong nangyayari? Ay, kayo pala yan. Anong meron doon? May 2 binatang natagpo ang patay. Hindi masabi ng mga pulis kung sino ang pumatay. Pero ako alam ko. Aswang po ba? Tama. Aswang nga. Dinukot ang kanilang mga tiyan. Sino daw yung biktima? Nasagot ang tanong ko nang dumaan sa gilid namin ang 2 magkasunod na stretcher. Hindi nakita ang katawan dahil natakpan na ito ng kumot. Biglang nanlaki ang mata ko nang makilala ang 2 biktima. Oh my gosh! Bakit? Kilala mo sila? Nakausap ko pa sila few days ago. Nung araw na dinalhan kita ng ulam, nagpaalam sila na manliligaw sa akin na tinanggihan ko naman kaagad. Nakakatakot naman. Nang mag-alisan ang mga tao, lumingon ang mga ito at tumingin sa akin. Mga tingin na may takot at panghuhusga. Mga bulungan,
pagkatapos ng masamang tingin. Isang bagay na ipinagtataka ko kanina pa. Wait lang. Bakit ba kanina pa ako pinagtitinginan kahit sa bayan? Senyorita, may kailangan ka pang malaman. Ano yun? Pinahid ko ang luha ko habang nakatanaw ako sa madilim na dagat at nakaupo sa buhangin. Nang tumingala ako at nakita ang mga namumutiktik na bituin sa langit, lalo akong naiyak nang maalala ang daddy ko. Mula sa tabi ko ay umakbay si Reagan at bahagyang pinisil ang braso ko. Huwag mo na silang pansinin. Alam naman natin na hindi totoo yun. Paano? Paano nila naisip na ako yung aswang? Ako yung ilang beses nang muntik mamatay ng dahil sa aswang. Saan nila nakuha yung ideya na yun? Siguradong may nagpakalat niyan. Hindi naman makakarating yan sa mga tao kung walang pinagmulan. Kaya pala ganun ang sinabi ni Leslie. Hayaan mo sila. Mapapahiya din ang mga yan. Ang hirap, Reagan. Ang hirap kapag wala kang pamilya na masasandalan sa mga ganitong panahon na kailangan ko ng susuporta sa akin. Marami nga akong pera. Wala naman akong pamilya. Kahit isang kapatid, wala ako. Pinipilit ko lang maging matatag. Pero yung totoo, ang lungkot ko. I have nobody. I'm alone. Hindi totoo yan. Nandiyan si Ate Betchay, si Lolo Rocky, at ako. Nandito ako sa tabi mo. Hindi ako aalis hanggat kailangan mo ko. Thank you, Reagan. Ngayon, kayo lang ni Ate Betchay talaga ang meron ako. Si Yaya Chato kasi mula nung dumating ako, palagi naman siyang wala. Sabi ko naman sa'yo, basta't isang tawag lang, darating ako. Kaya tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo sila sa gusto nilang paniwalaan. Alam ng Diyos ang totoo at yun ang mahalaga. Teka, maiba tayo. Bakit mo nga pala sinabi kanina kay Leslie na nanliligaw ka sa akin? Ah, yun ba? Sa totoo lang, parang nagugustuhan na kita, Sena. Habang tumatagal na magkasama tayo, nakikita ko na mas higit ka pa sa kagandahan na pisikal. Mas humahanga ako sa kabutihan mo. Gusto ko nga sana magpaalam sa'yo na liligawan kita. Pero sa mga nangyayari, saka na yung personal na nararamdaman ko. Makakapaghintay naman ako eh. Salamat, Reagan. Napaka-gentleman mo talaga at na-appreciate ko na binibigyan mo ako ng time. Kapag natapos na to lahat, tsaka tayo mag-usap. Sige, pero ang mabuti pa, umuwi na tayo. Lumalalim ng gabi. Sige. Nang tumayo kami mula sa buhangin, humawak ako sa kamay ni Reagan. Nakangiti itong tumingin sa akin at naramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay ko. Habang naglalakad kami, biglang huminto si Reagan at tila nakiramdam. Bakit? May problema ba? Shh! May iba tayong kasama dito. Sino? Huwag mo sabihin. Nasa paligid natin ang aswang. Mula sa nakasabit na holster sa bewang nito,
Hinugot ni Regan ang military knife doon. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Habang ako ay halos sumabog ang puso sa sobrang kaba at takot. Anong gagawin natin? Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang lalayo sa akin. Basta lakad lang ng dahan-dahan. Lumingon ako sa kaliwa ko at doon sa likod ng isang malaking puno, nakita ko ang pamilyar na mapula at nanlilisik na mga mata. Nagtatago sa dilim habang nakatingin sa akin at para bang naghihintay kung kailan siya sasalakay. Regan, ayun siya. Saan? Nasa bandang kaliwa. Nang lumingon ito at makita ang aswang, agad nitong hinarang ang sarili sa harap ko. Sa hindi namin malaman na dahilan, ay parang nagmamasid lang ito. Dapat ay matuwa kami na nakatingin lang ito, pero may dala yung takot sa amin. Makalipas ang ilang sandali, tila nasagot ang tanong ko nang biglang mangalisag ang balahibo ko at may mahagip ang gilid ng mata ko na parang nakalutang na puti at mabilis na dumaan. Regan! Bigla akong pumikit ng mariin at nagtakip ng tenga nang marinig ko ang nakakatakot na boses ng isang babae. Bumubulong sa tenga ko at tinatawag ang pangalan ko. Tama na! Tumigil ka na! Sena! Anong nangyayari sa'yo? Sena! Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Yung babaeng nakaputi. Nandito na naman siya at tinatawag niya ako. Ha? Panginoon ko! Tulungan niyo po kami! Maging si Regan na matapang na humarap at nilalabanan ang aswang ay natakot nang biglang lumabas ang babaeng nakaputi mula sa likod ng puno. Nakalutang ito sa hangin at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Nang umangat ang kamay nito na parang tinatawag ako, muli ko na naman naramdaman ang malakas na puwersang humahatak sa akin. Regan! Tulong! Ah! Sena! Humangin ng malakas. Mahigpit akong hinawakan ni Regan. Ngunit sa lakas ng puwersang humihila sa akin, maging ito ay natangay. Mahigpit akong niyakap ng isang braso nito habang ang isa ay nakahawak sa katawan ng puno. Huwag kang bibitaw sa akin, Sena! Kumapit ka lang! No! Ah! Ganun na lang ang gulat namin nang bigla namang sumugod ang aswang. Tumakbo ito ng mabilis sa amin. Dahil doon ay nakabitaw si Regan at niyakap ako para maprotektahan laban dito. Sunod na lang na narinig ang daing nito at nakita ang sugat nito sa braso mula sa kuko ng aswang. Hayop ka! Pakilamero kang lalaki ka, kaya isasama kita sa babaeng yan. Papatayin ko kayong dalawa. Regan! Ha? Sena! Sena!
Kahit anong kapit ko, ay tuluyan akong nakabitaw mula kay Regan. Tuluyan akong nahila hanggang sa makalapit ako at sakali ng babaeng nakaputi. Takot na takot ako nang makita ito ng malapitan. Ang babaeng ito, kamukhang kamukha ko. Wakwak ang mahabang pilat nito sa muka. Galit na galit itong nakatingin sa akin at mahigpit akong sinasakal. Habang si Regan naman ay nakikipaglaban sa aswang. Ako ang harapin mo, lalaki! Papatayin kitang demonyo ka! Sigurado ako na ikaw ang sumira sa pangalan ni Sena. Magpakilala ka sa akin, hayop ka! Sumugod si Regan. Nagawa niya itong sipain ng malakas matapos ang isang suntok, pero agad nakabawi ang aswang. Yumapos ito sa bewang niya, sabay takbo at malakas na binangga ang puno sa likod nito. Mamatay ka na! Ang kwento ni Regan sa akin ay sinabayan niya ng dasal nang saksakin ng aswang ng 2 beses. Pagkatapos ay tinuhod niya ito ng 3 beses ng malakas, saka muling sinipa ito. Sena! Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Gusto ko panoorin mo kung paano mamamatay ang babaeng yan sa kamay ng sarili niyang ina. Nang tatakbo dapat si Regan palapit sa akin, humarang ang aswang sa daan niya. Nang marinig ko ang sinabi ng aswang, umagos ang mga luha ko at dahan-dahang umangat ang kamay ko. Mami, Anong nangyari? Hindi! Sinong nakialam? Biglang naglaho ang babaeng nakaputi at bumagsak sa lupa si Sena. Habang ang aswang ay mabilis na tumakas at sumuot sa makapal at mataas na talahib. Nagmamadaling lumapit si Regan sa akin at tinulungan itong bumangon. Sena! Sena! May sugat ka ba? si Mami, Regan. Gusto niya akong patayin. Makinig ka sa akin. Huwag ka magpapadala sa nakita mo o kung ano man ang sinabi sa iyo ng aswang na yun. Naaalala mo sinabi ni Lolo? Gumagamit ang mga saliw ng itim na mahika. Pwedeng gawa niya lang yun para masira ang mami mo sa paningin mo. Hindi mo suot yung bracelet, kaya nakatsyempo siya sa'yo. Nasaan na yun? Hindi ko alam. Iniwan ko lang niya sa kwarto kanina nung naligo ako ng hapon. Paglabas ko, wala na doon. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Ihahatid na kita. Kinabukasan, gumising ako na mabigat ang dibdib ko. Hanggang sa mga sandaling yon, ay hindi ko pa rin lubos na maisip kung bakit ginagamit ng aswang ang mommy ko laban sa akin. I may not know much about her, pero alam ko, sa kwento sa akin ni Daddy, mabait si mommy at mahal na mahal ako. Palagi niyang iniisip ay ang kaligtasan at kapakanan ko. Senyorita, Oo, ate. Pasok ka. o bakit ka malungkot? Ang ganda-ganda mo tapos naiyak ka palagi. Ate, ayoko na dito. Ay bakit? Dahil ba sa mga nangyayari?
Natatakot na kasi ako. Ilang beses na to na pinagtatangka ng buhay ko ng aswang. Tapos ginagamit niya pa si Mommy against me. Kahit na alam ko naman na baka hindi nga talaga si Mommy yung nakita ko kagabi. Pero kahit na ganun, ang sakit pa rin na nasa ganoong paraan kami nagkaharap. Senyorita, huwag kayong magpapadala sa nakita ninyo. Yan ang gusto ng aswang. Ang masira ang pagtingin mo sa nanay mo. At naniniwala ko na matatapos din ito. Manalig ka sa Diyos. Thank you, Ate Betchay. I'm grateful na ikaw yung nandito sa tabi ko. Kung sa iba siguro, baka iniwan na ako dahil sa takot. Aba, ay loyal ata ang alalay mo, ma'am. Ano bang tsulalay? Pamilya na ang turing ko sa'yo. Kayo na lang ang meron ako. Ikaw, si Yaya, at si... Regan? Ay, naku, nahahalata ko palagi kayong magkasama at madalas kayong lumalabas. Mabait si Regan. Gwapo rin naman siya. At saka nagsabi siya na gusto na niya manligaw. Ay, sabi na eh. Sa'yo rin ang bagsak nun. Pero ano, may pag-asa ba? Oo naman. Mabait naman si Regan at isa pa, matapang din siya. Pero maiba ako, ate. Sino kaya nagpakalat ng chismis na aswang ako? Huwag kang mag-alala, senyorita. Nagtatanong-tanong na ako at kapag naalaman ko talaga kung sino yung pasimuno ng paninira sa'yo, kakalbuhin ko talaga yan. One more thing nga pala, ate. Can you please stop calling me senyorita? Mas matutuwa kasi ako kapag tinawag mo ko sa pangalan ko. Ha? Nako, hindi ako sanay pero sige, Sena. Yan, ganyan. Ay siya nga pala, nandiyan na si Manang Chato. Talaga? Nang marinig ko yun, ay agad akong tumakbo palabas ng kwarto. Sobrang saya ko nang makita ko siya sa kusina, naghuhugas ng pinggan. Mabilis akong lumapit sa kanya, sabay yakap ng mahigpit. Yaya! Agoy! Itong batang to talaga. Yaya! Bakit ang tagal mo nawala? Saan ka ba nagpunta? Ikaw talaga. Akala mo naman ang tagal kong wala dito. Kahit na. Saan ka ba galing? Hindi ba sinabi nitong si Betchay? Galing ako doon sa kapatid ko sa kabilang bayan. Nagpatulong kasi siya para ayusin na isalin sa pangalan niya yung titulo ng lupa nila. Nang humarap ito sa akin, kumunot ang noo ko nang makita na namumula ang isang mata nito na parang may namumuong dugo doon. Agad akong nag-alala sa kanya, kaya hinawakan ko siya sa magkabilang braso at bigla kong pinihit ang katawan nito paharap sa akin. Aray ko! Ay, sorry, Yaya. Humawak ito sa balikat nito at maingat na ginalaw at inunat ang likod. Nagtaka ako nang dumaing ito habang bahagyang lumayo sa akin. Yaya, anong nangyari sa'yo at saka dyan sa mata mo? Nung pauwi na kasi kami ng kapatid ko, nadisgrasya kami. Nabangga yung sinasakyan naming tricycle. Pagkatapos ay tumaob kami, kaya hindi ako nakabalik kaagad. What? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sana tumawag ka. Ayoko naman ng makaabala sa'yo. Ay nako, Yaya naman. Wala akong kaalam-alam na ganyan na pala ang nangyari sa'yo.
Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Sena! Lumingon ako nang marinig ang boses ni Ate Betchay. Pumasok ito sa pinto doon sa kusina. Nang makita ako, ay saka inangat ang bracelet na bigay sa akin ni Regan na bigla na lang nawala. Finally! Saan mo nahanap, ate? Aba dun sa likod, malapit sa basura. Ha? Paano naman to napunta dun? Baka naman hindi mo na malaya na itapon mo. Hindi, ate. Tandang-tanda ko talaga. Nilapag ko to sa ibabaw ng bedside table bago ko pumasok ng banyo para maligo. Paglabas ko, wala na. Ay papaano naman kaya napunta roon yun? Saka sino ba naman nag-alis ng nakasabit na bawang dito sa pinto sa likod? Baka mamaya pasukin tayo ng aswang dito. Ako ang nag-alis at bumabaho na dito. Nag-aamoy bawang na tong bahay. Ay aba manang, mas maigi ng magamoy bawang kaysa paglamaya naman tayo dito. Ako talagang nasusuka dyan. Sandali nga at may gagawin ako sa likod. Nakakapagtaka na nagmamadaling lumabas si Yaya Chato. Ilang sandali pa ay dumating naman si Regan. Sena? Regan, pasok. Ano? Handa ka na ba? Oo, Saan kayo pupunta? doon sa bahay sa Burol. Halika, ate. Sama ka. Oo nga pala. Nakuha ko na yung susi sa bahay doon sa kwarto ni Manang Chato kagabi. Pero alam nyo, nagsisinungaling yan si Manang. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba napansin? Mula nang dumating ka, ay kakaiba ang kinikilos niya ni Manang. Ay wala namang pamilya o kamag-anak dito yan. Nasa Sambuanga lahat. Medyo pansin ko nga. Naalala mo nung nilagnat si Sena. Kontra siya ng kontra sa sinasabi ni Lolo Rocky. Tapos nung mga araw na wala siya, ayun ko baka napapraning lang din ako. Pero may oras na parang umuwi yan dito. Yung kwarto niya hindi naman nakalak ang pinto nun, pero may araw at oras na nakalak. Tapos parang may kumikilo sa loob. Kala ko nga multo. Tapos kagabi, nung kinuha ko yung susi ng bahay sa Burol, may nakita akong dalawang manikang itim na may picture ni Sena yung isa. Tapos doon sa isa naman, picture ni Senyora Lovely. May itim na sinulid pa nga na nakatali sa mga kamay ng manika. Parang magkadugtong yung dalawa, tapos may nakasinding itim na kandila. Wala naman akong alam sa ganun Pero ewan, kinutuban ako ng masama, kaya kinuha ko yung picture nilang dalawa, tapos pinatay ko yung sindi ng kandila. Bilisan niyo magbihis. Kailangan malaman ni Lolo to. Napatingala ako sa malaki at malapad na pinto na yon ng malamansyon na bahay sa taas ng Burol. Matapos ng mahaba naming pag-uusap nila Lolo Rocky, kahit malalim na ang gabi, ay pumunta pa rin ako doon. Agad binuksan ni Ate Betchay ang mga ilaw at tumambad sa harap ko ang magandang disenyo sa loob. Ang bahay mismo ay mas maganda ng malapitan. Halos pareho ito ng disenyo ng bahay na bato, pero mas malaki yun at may veranda. When I entered the house, immediately, I saw vague snippets from my childhood in head. Ang malamyos na tinig ni Mommy, ang malamusikang tawa niya. Sena, tingnan mo parang may nakatira dito. Yung mga gamit wala sa ayos. Noong huling punta ko dito bago ka dumating, hindi ko naman ganito iniwan ito. Saka may mga bahid ng dugo itong pader. Isa lang ang naiisip ko. Sa mga araw na wala siya sa bahay, nandito siya. Dito niya siguro ginagawa ang mga ritual niya. Positibo.
Sige, tingnan nyo dito sa kwarto. May mga gamit na kung ano-ano. Gamit nga ito ng mangkukulam. Dito ka sa bahay na ito ipinanganak at lumaki, Sena. Araw yun ng linggo. Ganap na 9:00 ng gabi at kasalukuyang kabilugan ng buwan. Mukhang marami talaga kayong alam tungkol sa pamilya namin. Dahil ang yumaong asawa ko na isang kumadrona ang nagpaanak kay Lovely. At ako ay dating namamasukan na hardinero sa mami mo. Talaga po? Nag-ikot-ikot kami sa bahay. Maayos na maayos pa yon at maganda at matibay pa ang mga muebles. Palabas pa lang ako sa likod bahay nang biglang dumating si Yaya Chato. Ano ginagawa niyo dito? Paano niyo nakuha ang susi dito sa bahay? Aba, bakit ikaw ba ang may-ari niyan? Itong si Manang, yung tono mo parang pagmamay-ari mo naman ito. Pinakuha ni Senyorita yung susi sa kwarto mo. Ang ibig kong sabihin, hindi niyo sinabi na pupunta kayo dito. Do I have to ask for your permission, Yaya? Hindi. Hindi naman, anak. Mas gusto kong dito tumira, Ate Betchay. Mas magaan ang pakiramdam ko dito. O di naman tayong lumipat dito, sabihin mo lang kung kailan. Lumingon ako sa labas at agad natawag ang atensyon ko ng bakod sa gilid ng bangin. Mula doon sa sala ay lumabas ako habang ang mga kasama ko ay lumilibot sa loob ng bahay. Malawak ang bakura na yon, pero sa dulo ay ang bangin na hinaharangan sa paligid ng wooden fence. Lumapit ako doon at tumingin sa ibaba. Matarik yun at may mga matatalas na bato sa ibaba kung saan humahampas ang malakas na alon. Hanggang sa hindi ko namamalayan na matagal na pala akong nakatayo doon. Sena! Bakit? Oh, Yaya, kanina ka pa nakatayo dyan sa likod ko? Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Yaya nang bigla akong humarap. Pagkatapos ay halos sabay kaming lumingon kay Regan. Nagmamadali itong tumakbo palapit, saka ako niyakap at tinago sa likod nito. Anong balak mong gawin, ha? Huling-huli kita! Anong sinasabi mo dyan? Wala akong gagawin. Kakausapin ko lang si Sena. Kakausapin? Nakita ko! Itutulak mo siya! Huwag kang sinungaling. Huwag mo ako sinisiraan kay Sena. Tama ng pagpapanggap, Yaya. Ang akala ko ay kilala na kita. Pero mukhang nagkamali ako. Tama nga si Lolo Rocky nung sinabi niya na kailangan ko mag-ingat sa paligid ko. Hindi ko alam na nasa tabi ko lang pala ang kalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Bakit ba mas naniniwala ka sa kanila kesa sa akin? Kilala mo ako. Kilala nga ba kita? Bakit ibang tao ka na sa paningin ko? Sino ka ba talaga? Ano bang kailangan mo sa akin? Huwag kang makikinig sa kanila. Ako na ang nag-alaga sa'yo mula pa nang ipinanganak ka. Hindi kita kayang saktan. Hindi ako ang aswang na sumalakay sa inyo kagabi. Walang binabanggit si Sena na isa kang aswang. At paano mo nalaman na sinalakay kami ng aswang kagabi? Oo nga, Manang. Ay wala naman akong kinukwento sa'yo. Tama na ang pagpapanggap, Chato. Sinusubukan kong alisin sa isip ko ang hinala ko. Pero wala akong nakikitang ibang dahilan kung hindi ang nangyari ng araw na yon. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang aswang na saliw. Ikaw ang aswang na gumagamit ng itim na mahika at gustong pumatay kay Sena. Bakit, Yaya? Bakit mo ako gustong patayin? Dahil kayo ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang anak. Tumahimik ka, tanda!
Narito ako ng araw na yon. Pinapagawa sa akin ni Ma'am Lovely ang ilalim ng lababo sa kusina. 5 taong gulang pa lang noon si Sena. Habang nag-uusap kami, nakita na lang namin ang anak mo na noon ay 7 taong gulang. Naglalaro ang mga bata nang bigla silang nag-away at nag-agawan sa isang laruan. Ikaw ang dapat nabantay sa kanila ng mga oras na yon pero wala ka. Wala pang harang dyan noon. Sinabihan ka na ni Ma'am na huwag ilalabas ang mga bata kasama ang anak mo dahil wala pang ang harang sa bangin. Nagulat na lang kami nang mahulog ang mga bata. Tama na! Tumahimik kang matanda ka kung ayaw mong hilahin ko yung dila mo! Napatakbo si Ma'am Lovely at ako naman ay agad humingi ng tulong. Nang sumunod ako, nakita ko na lang na nakakapit ang mga bata sa mga tuyong sanga ng halaman na nakabaon sa lupa. Bilang isang ina, natural na unahin sa gipin ni Ma'am Lovely si Sena. Lalo na at siya ang mas bata at mas delikado ang kinalalagyan niya. Nakabingit ang mga paa ng bata habang ang anak mo ay may natatapakan kahit papano na lupa. Nang masagip namin si Sena, kitang-kita ko. Tumakbo agad si Ma'am Sena para sagipin ang anak mo. Tinulungan ko siya. Pinilit namin siyang abutin pero mababa masyado ang kinakapitan ng anak mo. Pero kahit na delikado, pilit pa rin siyang inaabot ni Ma'am. Pero bago pa niya nahawakan ng bata, nakabitiw na siya at nahulog sa bangin. Pinatay niya ang anak ko! Aksidente ang lahat. Hindi sana mamamatay ang anak ko kung hindi dahil sa kapabayaan niya! Walang kasalanan si Ma'am Lovely. Ikaw ang pabaya dahil iniwan mo ang mga bata dito kahit alam mo delikado. Ang kahawa-awa kong anak. Narito sana siya ngayon para magpatuloy ang lahi naming mga saliw. Pero anong ginawa ng nanay mo? Pinatay niya ang anak ko! Sabihin mo ang totoo sa amin, Chato. Anong ginawa mo kay Ma'am Lovely? Pinatay ko siya. Sinigurado ko na mahihirapan muna siya bago ko siya pinatay. Hayop ka! Demonyo ka! Gusto mo ng totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo bago kita isunod sa nanay mo. Napaatras kami ni Reagan nang unti-unting magbago ang anyo ni Yaya Chato at maging aswang. Doon ko nakumpirma na siya nga ang aswang na nagtatangka sa buhay ko. Dinala ko siya sa bahay na bato at kinulong at kinaden ako sa silong. Ginutom ko siya at wala akong ibang pinakain kundi ang laman ng mga taong pinapatay ko. Hindi ba't siya ang babaeng pinagpapantasan ng mga lalaki dito sa baryo noon? Binenta ko siya. Gabi-gabi ay pinapagamit ko siya sa iba't ibang lalaki. Demonyo ka! Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa mami ko! Dapat lang yun sa kanya dahil pinatay niya ang anak ko. Kaya ikaw, isusunod kita sa nanay mo. Takbo, Sena! Nang sumugod sa akin ang aswang, bigla akong tinulak palayo ni Reagan at hinarang ang sarili. Mabilis nitong binunot ang patalim, saka ito sinalubong ng saksak. Mabilis nakabawi ang aswang. Hinablot siya nito sa damit sabay hagis sa kanya at tumama ang katawan niya sa puno. Reagan! Manang-mana ka sa lolo mo! Pakilamero! Lumabang ka ng patas! Ako ang harapin mo at huwag si Sena! Kung ganon, isasama kita sa babaeng yan! Nang makatayo si Reagan, ay sumugod muli ang aswang at pilit inaabot ang katawan nito para kalmutin, gamit ang matalas na mga kuko sa kamay. Nang magawa nitong makalapit, ay mabilis na sinipa ng malakas ito ni Reagan sa tiyan at sa dibdib. Napaatras ang aswang, pero mabilis ding nakabawi. Sumugod ulit at sa pagkakataon na yun,
ay nagawang sugatan ng kuko nito ang braso ni Reagan. Sabay hablot sa suot nitong kamiseta at binalibag sa lupa. Hindi ka na lang sana nakialam. Baka sakaling tahimik ka nang natutulog sa mga oras na to. Ikaw ang matutulog mamaya at hindi ka na magigising pa. Hangal! Anong laban ng isang pipitsugin na albularyo kagaya mo? Biglang sinaksak ni Reagan ito sa dibdib. Nabitawan siya ng aswang, kaya niya ito nasipa palayo. Akmang susugod muli ito nang tumakbo ako. At sa pagkakataon na yon, ay ako naman ang humarang kay Reagan. Kinuha ko ang bracelet nito na may itim na mutya at hinubad ang bracelet ko na puti at pula. Sena, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan! Makinig ka kay Reagan. Mapapahamak ka. Hindi po. Tapos na akong matakot. Hindi na ako basta magtatago at iiyak na lang. Ako ang kailangan niya, kaya ako ang haharap sa kanya. Mula ngayon, wala nang masasaktan at madadamay pa ng ibang tao. Sige, ako ang harapin mo. Ibuhos mo sa akin ang galit mo. Kunyari matapang. Pero mamaya, magiging gaya ka rin ng nanay mo nung bago ko siya pinatay at sinira ang maganda niyang mukha. Iiyak ka at magmamakaawa ka sa akin. Naiintindihan ko na kung bakit ka nagagalit sa akin. Galit na galit ka sa akin dahil nagsiselos ka. Nabuhay ako habang ang anak mo ay matagal nang naaagnas. Tumahimik ka. Ikaw dapat ang naaagnas na, hindi ang anak ko. Hindi ka nagagalit na namatay ang anak mo. Mas kinagagalit mo na wala na magpapatuloy sa lahi niyo mga aswang. Tama? Iyon ang mas importante sa'yo. Alam mo, naaawa ko sa anak mo dahil wala pa siyang alam sa mundo. Pero ang iniisip na ng nanay niya ay kung paano siya papatay ng tao. Hindi totoo yan. Iyon ang totoo. Aminin mo man o hindi, iyon ang katotohanan. Mas mahalaga sa iyo ang pagpapatuloy ng lahi niyo kaysa sa buhay ng anak mo. Hindi! Hindi totoo yan! Wala kang alam! Sena! Walang makikialam. Sa isang iglap ay natawid ng aswang ang pagitan namin. Nang sunggaban nito ang kwelyo ng damit ko ay hinayaan ko lang siya. Hiniga ako ng aswang sa wooden fence sa may bangin at inambahan na ihuhulog ako doon. Mariin niya akong hinawakan sa damit habang nakatitig lang ako sa kanya ng diretso sa mata. Inggitera. Ano? Sinira mo ang mukha ng mami ko kasi naiinggit ka sa kanya dahil maganda siya. Ngayon, gusto mo akong patayin kasi naiinggit ka dahil ako ang buhay at hindi ang anak mo. Nangako ako sa labi ng anak ko na mamamatay ka sa paraan kung paano siya namatay. Pinatay ng nanay mo ang anak ko. Pwes, ako naman ang papatay sa anak niya. Ngayon, naisip ko na siguro nagpapasalamat ang anak mo dahil maaga siyang nawala sa mundo. Alam mo kung bakit? Dahil nakaligtas siya mula sa madilim na mundong pinapangarap mong ibigay sa kanya. Mabuti nga na nawala siya ng maaga. Hayop ka! Mauna ka muna sa impyerno! Nang idikit ko sa mukha nito ang dalawang bracelet, kasabay nito ay biglang sinaksak ni Reagan ang aswang mula sa likod. Tumagos ang talim nito hanggang sa puso. Mabilis itong tinulak ni Reagan palayo sa akin. Nagpagewang-gewang ito ng lakad habang tuloy-tuloy na umaagos ang dugo sa bibig nito. Napalingon ako
At doon ko lang napansin na nagdarasal si Lolo Rocky. Maya-maya ay biglang umihip ang malamig at malakas na hangin. Mula sa ibaba ng bangin, umahon ang kaluluwa ni Mami. Sabay sakal sa lieg ni Yaya Chato gamit ang isang kadena. Mommy! Mommy! Labis ang iyak ko nang tumingin sa akin si Mami at ngumiti ng matamis. And that's when I remember, Madam Venus, a clear memory of my beautiful mom smiling at me. Iha, pinapasabi ng mami mo na mahal ka niya at hindi siya huminto ng pagmamahal sa iyo. Ngayon nakamit na niya ang katarungan. Huwag ka daw mag-alala dahil tahimik na sila ng daddy mo at lagi silang nakabantay sa iyo. I love you so much, Mommy. I miss you. Ah! Ah! Nagulat na lang kami sa sumunod na nangyari nang biglang hilahin ni Mami ang aswang sa bangin at tuluyan itong hinulog. Bago mawala, muli akong nilingon ni Mami at ngumiti sa huling pagkakataon. Bye, Mommy. Kasalukuyan naming sinasakay ang ilan pang mga gamit sa sasakyan nang mula sa di kalayuan ay may naririnig kaming boses ng mga babaeng nag-aaway. Hoy, Regan! Pumunta ka na nga doon sa tindahan. At si Betchay, hayon, nakikipag-away. Po! Halika, bilis! Agad kaming tumakbo sa tindahan at nakita namin si Ate Betchay na nakikipagsabunutan. Nakahiga pa ang kaaway nito sa lupa habang nakasakay siya dito na walang iba kung hindi si Leslie. Kaya naman pinagtulungan namin siyang ilayo dito. Wala kang konsensya? Walang hiya ka? Halika nga rito at kakalbuhin talaga kita. Aray, tama na! Ano ba? Ate, tama na yan! Yan yung babaeng yan. Yan ang nagpapakalat ng chismis dito sa atin na ikaw daw ang aswang. Walang hiya ka? What? Leslie, ikaw? Bakit mo naman ginawa yun? Kasi isang gabi nakita ko yung aswang na pumasok sa likod ng bahay niyo. Sa halip na sabihin mo kami, sinamantala mo ang nakita mo at ginamit yung laban sa akin para siraan ako? Malay ko ba na si Manang Chato pala yung totoong aswang? Yun na nga eh. Hindi mo alam tapos basta ka na lang ng bintang. Aminin mo na kasi ang totoo. Kaya mo sinirahan si Sena dahil nagseselos ka. Naiinggit ka dahil dati ikaw ang pinagkakaguluhan ng mga lalaki dito at nililigawan. Nung dumating ang senyorita, nabaling na sa kanya ang atensyon ng mga lalaki dito at mas lalong hindi mo matanggap dahil siya ang pinapansin at kinakausap ni Regan. Gitera nito? Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginawa mo? Paninirang puri ang ginawa mo. Alam mo ba kung gaanong emotional at mental stress ang binigay mo kay Sena? Sorry. Nagselos lang talaga ako eh. Ay, Leslie, alam mo ba kung saan nagsimula ang lahat? Kung bakit namatay yung mami ko at nagkaganon si Yaya Chato? Iyon ay dahil sa inggit at selos. Alam mo, habang maaga pa, itigil mo na yan. Dahil ang sobrang inggit at selos, maaari ka makapahamak ng buhay ng iba. Kagaya ng nangyari sa akin. At
Katulad ng ginawa mo. Dahil dyan, pinatay ni Yaya ang mommy ko. Sa huli, sarili mo pa rin ang ipapahamak mo. Kapag narinig ko pang siniraan mo ulit ang senyorita, malalagot ka talaga sa akin. Tama na yan, ate. Halika na. Aalis na tayo. Nang makarating kami sa bahay sa Burol, habang binababa ng mga inupahan naming tao ang mga gamit, lumabas ako malapit sa may bangin at tumanaw sa malawak na dagat. Ang una kong pinagawa sa lugar na yon ay pataasan ang bakod sa paligid ng bangin para wala nang mapahamak. Okay ka lang? Oo naman. Masaya ka na? Oo. Natahimik na sa wakas ang kalooban ko. Masaya ako para sa'yo pero mas magiging masaya ako kapag pumayag ka na ligawan kita. Sa wakas, nagsabi ka na rin. Sa dinami-dami ng mga lalaki na gusto ko ligawan, alam mo ba, lahat sila itinanggihan ko. Dahil ikaw ang hinihintay ko na manligaw sa akin. Sorry, medyo natorpe lang. Pero talaga ba? Manliligaw ka? Oo, simula ngayon. Oh, bulaklak para sa pinakamagandang babae na nakilala ko. Akala ko ba ayaw mo sa maganda? Hindi ko naman sinabing ayoko. Pero syempre gusto ko. Hindi lang yun ang tinitingnan ko sa babae kung hindi pati ang ugali niya. Saka iba ka eh. Iba ang tama mo sa akin. Kaya mula ngayon, susuyuin kita hanggang sa mapasagot kita. Okay, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin at kung gaano katagal mo kaya maghintay. Hindi ako susuko sa'yo, Sena. At gaya ng pangako ko sa'yo, hindi ako aalis sa tabi mo. Maraming salamat sa lahat, Regan. Kahit ano para sa'yo, Sena. Ang bahay na bato sa baba ng Burol ay pinabless namin. Hindi namin yun binenta at ginawa naming restaurant na ngayon ay patok na sa mga customers. Ang sabi ng matatanda doon, ang paring pugot ang ulo na nakikita doon sa bahay ay baka daw ang dating pari na nakatira doon na pinatay ng mga Kastila. Yun ay bago pa nabili ng mga ninuno ko ang bahay na yon. Sa ngayon ay naninirahan na ako sa bahay sa Burol. Mabuti na lang at wala siyang kinalaman sa aswang. Hindi naman nagtagal, sinagot ko rin si Regan at ngayon nga ay 3 buwan na akong buntis at kinasal na kami noong 2023. Kung mayroon man akong pinagpapasalamat kay Dad at sa lolo at lola ko na nagpalaki sa akin, tinuruan nila akong huwag mainggit at magselos sa kapwa ko. Tinuro nila sa akin na ang bawat tao ay may sariling biyayang nilaan ang Diyos. Ang ginawa ni Yaya Chato ay nagpapatunay ng maaaring resulta ng sobrang inggit sa katawan, na ang sobrang selos ay maaaring magdala sa iyo ng kapahamakan sa huli. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sana'y may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang aking kwento. Nagmamahal, Sena.